Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, November 12, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Dating Police Colonel Royina Garma na nagkumpirma ng reward system sa drug war ni Duterte, hinarang sa immigration sa Amerika. Samantala, ex-President Duterte nagkumpirmang dadalo sa drug probe ng Kamara. Pero pagdinig, bakit nga ba iniurong ng Quadcom? Meralco, may panibagong taas singil sa kuryente ngayong Nobyembre. Isa ka rin ba sa nahihilig sa Labubu dolls? Environmental group may babala sa mga pekeng version ng laruan na posibleng masama sa kalusugan. At 43 days bago magpasko, Christmas Fountain of Lights sa Laguna pinailawan na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hinarang ng U.S. Immigration sa San Francisco, California si dating PCSO General Manager at retiradong PNP Colonel Royina Garma kasama ang kanyang anak na si Angelica Garma Villela. Ayon sa Department of Interior and Local Government, November 10 nang lumipad si Garma at ang kanyang anak patungong California, ngunit agad silang ipinadeport ng U.S. Immigration. Yan ay matapos madiskubring kinansela na pala ang kanilang US visa. Pero nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang hold departure order laban kay Garma at malaya siyang lumabas ng bansa. Hindi rin daw inaresto si Garma dahil wala siyang kinakaharap na kaso sa Amerika. Matatandaang isiniwalat ni Garma ang umano'y cash for killings ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong war on drugs. Posible umanong makabalik si Garma sa bansa sa Miyerkules habang umaasa ang gobyerno na patuloy siyang makikipagtulungan sa investigasyon ukol sa mga umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. She had a visa, but apparently in the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So, nagbaka sakali yata siya na pumunta ron, dumating siya sa Amerika. Ang US Immigration INS, ang US INS, ang nag-flag sa kanya, detained sila, and they're in the process of being sent home back here to the Philippines. Binatikos ng netizens at kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang House Quad Committee dahil sa pagkansela ng drug war hearing sa November 13. Gayong, nagpahayag na ang kampo ng dating Pangulo na dadalo siya sa pagdinig. Bumuelta naman ang mga mambabata sa mga batikos patungkol sa pagkansela. Ang paliwanag sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Iyan ang pahayag ni Quad Committee Lead Presiding Officer Representative Robert Ace Barber sa kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lunes ng gabi kasi nang inanunsyo ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa kanyang Facebook Live na dadalo si Duterte sa Miyerkules, November 13 para sagutin ang mga issue ng war on drugs. Ngunit ipinahayag ng komite ngayong Martes na iuurong sa November 21 ang pagdinig para maberipika muna ang mga sasalang na resource person. Kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13. Paliwanag naman ni Co-Chair Representative Dan Fernandez, matagal nang napag-usapan ng pagkansela at nasapinan lang nitong Lunes. Dagdag nito, wala raw silang natanggap na opisyal na komunikasyon o sulat man lang mula sa kampo ni Duterte hinggil sa nakatakda sana nitong pagdalo sa hearing. Kahit pa inabisuhan nila Lunes ng gabi at sa pamamagitan ng sulat ang dating Pangulo kaugnay ng rescheduling. Pero hindi ito ikinatuwa ng kampo at taga-suporta ni Duterte at tinawag na duwag ang mga chairman ng Quad Committee. Nanguna sa bumatikos sa komite ang blogger at dating Assistant Secretary ni Duterte na si Mocha Uson na inakusahang natatakot na ang Quadcom. Sinugundahan naman ito ng blogger at dating newscaster na si Jay Sonsa at tinawag na walang hiya ang Quadcom. Pero buwelta ng mga mambabatas,
Wala pong naduduwag dito. Tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media, na darating siya. Nabubudol-budol nga, no, yung ating mga mamamayan regarding sa kung ano yung kanilang mga sinasabing statement. Samantala, ayon kay Panelo, itutuloy nila ni Duterte ang pagpunta sa Kongreso ngayong Miyerkules para harapin ang Quadcom sa kanilang pagkansela. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Habang nasa karagatan pa lang, mas umalakas ang bagyong Ophel kung saan nagbabanta ang paglandfall nito sa Cagayan o Isabela hapon o gabi ng Huwebes. Ayon sa Pag-asa, may layong 780 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes ang sentro ng bagyong Ophel. Taglay nito ang hanging umaabot sa 95 kilometers per hour at pagbugsong aabot ng 115 kilometers kada oras. Kumikilos naman ito ng pakunluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kph. Bagamat wala pang nakataas na wind signal, inaasahang magiging signal number 1 sa Cagayan Valley simula mamayang gabi o umaga ng Miyerkules. Maaari namang umabot ng signal number 4 ang lalawigan habang lumalapit pa ang bagyo. Inaasahan din ng malalakas na hangin at baha sa mga baybayin ng Catanduanes, Quezon, Camarines Norte at Sur, gayon din sa Isabela at Northern Aurora sa mga susunod na araw. Patuloy na pinag-iingat ng otoridad ang lahat. Aabot sa mahigit 6,000 pamilya o 19,000 individual ang apektado ng bagyong Nika sa Region 2. Ayon kay OCD Region 2 Director Leon Rafael, higit 362 na barangay sa probinsya ng Cagayan, Nueva Vizcaya at Quirino ang lubog pa rin sa baha dahil yan sa pag-apaw ng Cagayan River. Sa kabila naman ng epekto ng bagyo, isang master plan ang binubuo ng probinsya ng Isabela para labanan ang labis na pagbaha. Kaisa ang Japanese Aid Agency na JICA sa pagbubuo ng 3 dam na magpapababa ng baha at magbibigay ng kuryente at patubig sa maraming komunidad. Samantala, nagpatupad na ng preemptive evacuation ng maraming otoridad sa Northern Luzon para naman sa bagyong Ophel na inaasahan ngang papasok sa PAR ngayong araw. Marami apektado, kaya lang minimal. Kasi handang-handa na kami dyan. Sanay na kami dyan. Sa 10 bagyong papasok sa Pilipinas, siguro 11 tatama sa Isabela. Mga ka-A to Z, maghigpit pa ng sinturon dahil may dagdag singil na naman ang Meralco ngayong buwan na aabot sa 43 centavos kada kilowatt hour. May dagdag pasanin din ang mga motorista dahil sa pag-arangkada ng malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Nakasanay na ng karinderi owner na si Chona na magsubi ng pera mula sa rawang kita. Unti-unti niya kasing iniipon ang pambayad sa utilities gaya ng kuryente. Mahalaga naman talaga kasi halos dito mo na lahat kukunin eh. Kung walang ganito, wala. Para hindi talaga mabigla. Kasi iba hindi ang ginagawa nila. Kung ano lang matira, ganun hindi eh. Dapat talaga pag may ano ka, ultimo sarili mo, sasahuran mo dapat. Kaya't bad news sa gaya ni Chona ang inanunsyo ng Meralco na dagdag singil na 43 centavos kada kilowatt hour. Busod ito ng mataas sa generation charge mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Nakadagdag po sa pagtaas ng singil mula sa mga IPP ang bayad sa LNG terminal fee ng mga plantang First Gas, Santa Rita at San Lorenzo. Nagkaroon din tayo ng paghina ng piso. Katumbas yan ng 85 pesos na dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours hanggang higit 200 pesos naman sa 500 kilowatt hours. Ayon pa sa Meralco, tumataas din ang konsumo kapag Christmas season. Pero wala naman anilang dapat ipag-alala na sumirit ang singil sa susunod na electric billing. Because of the cooler temperatures sa December going towards January, so lumiliit din yung konsumo ng ganong cooling appliances and they will even offset any increase in loads from lighting. Yung lighting naman, even the Christmas lights, maliit din naman ang load niya compared sa mga regular appliances natin. Ayon sa Meralco, mas mataas pa rin ang konsumo tuwing summer kumpara sa bare months.
Bukod sa dagdag singil sa kuryente, may malakihang dagdag presyo naman sa petrolyo na unang papasanin ng mga motorista lalo't epektibo na ito ngayong araw. Dahil ito sa nagpapatuloy na hurricane season sa US at ang desisyon ng oil exporting countries na i-delay ang increase sa kanilang produksyon. Muli namang kinastigo ng transport group na Piston ang pag-arangkada ng malakihang dagdag presyo sa petrolyo na anilay dahilan ng pagkalugi ng kanilang kabuhayan. Bilang solusyon, marapat anilang tanggalin na ang ipinapato na buwis sa produktong petrolyo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Aliw na aliw ka ba sa cute na Labubu dolls? Mag-ingat po mga ka-A to Z dahil babala ng grupong Bantoxics. Marami na naglipa ng peking version nito na ibinebenta sa Divisoria na posibleng makasama sa kalusugan. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Naglalakihang bilugang mga mata, may mahahabang mga tenga, matatalas na mga ngipin at fluffy na mga balahibo. Hook na hook ka na rin ba sa cuteness overload ng nauusong Labubu dolls? Nagmula ang sikat na Labubu sa 2015 Hong Kong TV series na The Monsters, likha ng Belgium artist na si Kasing Long. Nagtrend ito sa Pilipinas dahil sa vlog ni Vice Ganda kung saan posibleng umabot ng 51,000 pesos ang presyo ng isa lang na original toy. Pero ayon sa Bantoxics, nagkalat na sa Divisoria ang mga imitasyon ng Labubu dolls na nagkakahalaga lamang ng 20 pesos hanggang 1,000 pesos. Bicol po, dumayo po kami dito dahil nakita po namin sa mga vlog na meron po dito kaya pumunta kami at mahal po kaya sa TikTok. Sabay lang sa uso, ganun. Nagandaan na rin. Bala kong i-resell sa mga bata sa amin para na rin, makatulong sa negosyo. 500. Nung una yon may 700 pa yan ngayon. 250 na lang. Dumagsa kasi. Pero babala ng Bantoxics, may delikadong kemikal ang peking Labubu dolls tulad ng lead at PVC na maaaring makasama sa kalusugan kapag na-expose na sa mga bata. May mga nakita tayo na may nakasulat mismo na vinyl o yung polyvinyl chloride na klase ng chemical. Napakadelikado nito, lalong-lalo na kung ang ganitong klaseng mga manika na mga laruan ay mas mataas yung magiging posibleng exposure nito sa mga bata dahil may tendency na halikan nila ito, yakapin nila ito. Ang PVC kasi na klase na gawa sa plastic ay nagtataglay ito ng tinatawag na endocrine disrupting chemicals. Paglabag din nila sa Republic Act 10620 o Toy and Game Safety Labeling Act of 2013 ang pagbebenta ng mga peking laruan. Kaya't panawagan ng grupo sa Food and Drug Administration at Department of Trade and Industry. Magsagawa ng on-site inspection o di kaya ay online inspection, monitoring para maisiguro na magsagawa na rin din ng kaukulang testing at ang pinakaimportante maglabas ng kaukulang abiso lalong-lalo na sa ganitong mga popular na mga laruan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. From Palawan to the universe. Isang makasaysayan na namang yugto para sa Pilipinas dahil ngayong taon, koronang gawa mismo sa bansa ang gagamitin sa prestigyosong Miss Universe pageant. Kokoronahan ngayong taon ang mananalong Miss Universe ng koronang gawa mismo ng isang Pinoy jewel business na Jewelmer mula sa Palawan. Sa Instagram, ipinahayag ni Jacques Branelec na gawa ng kanilang kumpanya ang Jewelmer ang corona para sa magwawagi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gawa sa Pilipinas ang corona gamit ang national gem ng bansa, ang Golden South Sea Pearl, na magbibigay ningning sa magsusuot nito. Kaya naman, inaabangan na talaga kung sino ang makapag-uuwi nito sa labanan ng mga pinakamagagandang kababaihan sa universe sa November 14, 10 a.m. Philippine Time. Good luck, girls! Abangan sa aming pagbabalik para sa pagbabantay sa nalalapit na halalan, body cameras at command center ng MMDA. Ipapahiram sa COMELEC. At ano itong dream ng atletang si EJ Obiena na malapit nang maisakatuparan?
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagsanib puwersa ang COMELEC at MMDA para sa pagbabantay sa midterm elections sa susunod na taon. Kabilang sa assets na ipahihiram ng MMDA sa COMELEC ay body cameras at command center monitoring para sa kaayusan ng halalan. May balitang A to Z si Kim Salinas. Ito ang command center ng MMDA kung saan namomonitor ng Metrobase ang buong Kamaynilaan. Personal itong ininspeksyon ng mga opisyal ng Commission on Elections. Gagamitin kasi ng COMELEC ang mga pasilidad ng MMDA sa 2025 para siguruhin ang maayos at payapang pagsasagawa ng midterm elections. Sobra pong kagalakan ng inyong Commission on Elections na nabigyan kami ng pagkakataon na i-offer sa atin yung pwede namin magamit. Lalo-lalo na po't hindi ganun kasapat yung dami ng tauhan ng COMELEC at yung resources din. 330 cameras ang namomonitor sa MMDA Command Center kaya mas madaling mababantayan ang sitwasyon sa halalan. Sa kasunduan ng dalawang ahensya, magagamit ng COMELEC ang iba pang assets ng MMDA Command Center kabilang ang body cameras maging mga MMDA personnel na mag-ooperate nito. Ganon din po yung deployable cameras natin, ipapagamit po natin sa COMELEC para to ensure na yung delivery ng mga election paraphernalias ay magiging maayos din at wala pong aberya. Tutulong din ang MMDA sa pagbaklas ng illegal campaign posters lalo't sa January 12 pa magsisimula ang official election period. Kung meron man na paglabag, maaari yung mga city ordinances or municipal ordinances na kinakailangan sundin ng mga kandidato. Basta may nakakabit dyan sa street lights namin, tinatanggal namin, binabaklas namin yan, no matter what the size is. Meron din kaming mga parks dyan, may mga benches, may mga sub-office kami, may mga bakod na MMDA nagpatayo. Bawal dyan maglagay ng kahit anong poster or advertisements. Nakiusap ang MMDA sa mga kandidato at kanilang supporters na maging disiplinado at sumunod sa mga regulasyon sa campaign posters para makabawas sa basura tuwing sasapit ang eleksyon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Aabot sa kabuuang 13,874 na mga vessel ang namataan ng Armed Forces of the Philippines sa buong bansa noong nakaraang buwan. Kabilang dito ang mahigit 11,000 mga foreign vessel, 15 mga barko ng China Coast Guard at 14 mula sa People's Liberation Army Navy. Ayon kay Rear Admiral Roy, Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Vincent Trinidad, nasa 29 naman ng Chinese vessels na naitalang dumaan sa Scarborough Shoal, Sabina Shoal, Julian Felipe Reef at Iroquois Reef. Pero hindi naman nananatili sa isang lugar ang mga ito. Patuloy naman daw na nakaalerto at nakatutok ang AFP sa mga posibleng hamon sa maritime security, partikular na sa West Philippine Sea para sa kapakanan at karapatan ng bansa. Matibay ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nilagdaang dalawang mahalagang batas na nagbibigay ng malinaw na karapatang pangkaragatan ng Pilipinas. Tutol ngayon ng China sa Philippine Maritime Zones Law at Archipelagic Sea Lanes Law. Kaya't ipinatawag pa ng bansa ang Philippine Ambassador na si Jaime Flor Cruz para kontrahin ang mga batas na ito. Ayon naman kay PBBM, mahalaga ang mga batas na ito para tuluyang maitakda ang hangganan ng maritime boundaries ng Pilipinas at maprotektahan ang soberanya. Mababatid na naglabas kamakailan ng China ng baselines ng kanilang claims sa katubigan ng Scarborough Shoal kahit na sakop ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. It's not unexpected. Marami tayong sinasabi that we have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are.
Kabog lagi ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo ilang araw bago ang Miss Universe competition. Sa Instagram, stunning in yellow ang pag-aura ni Miss Universe Philippines 2024 Chelsea, kaya naman muling umingay siya sa social media. Disenyo ang beautiful wardrobe na ito ng Filipino designer na si Manny Halasan. Agaw pansin ang gown dahil sa detalyadong silver chains at crystals na lalong nagpalabas ng kanyang ganda at kumpiyansang taglay. Samantala, tuloy-tuloy ang pagsasanay ni Chelsea para sa preliminaries at National Costume Competition sa November 14. Kaya naman, pray for Chelsea to bring home the 5th crown. Ipinahayag ni pole vault star EJ Obiena na matutupad na ang pangarap niya na magkaroon ng pole vault facility sa Pilipinas. Bubuksan ang naturang pasilidad sa Marcos Stadium sa Laoag City sa Ilocos Norte sa November 22. Sa isang social media post, sinabi ni Obiena na magiging simula ng bagong yugto sa pagpapalago ng pole vault sa bansa ang facility na ito. Layon ni Obiena na mas dumami pa ang maging pole vaulter tulad niya hanggang sa mga susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino. Susunod ang update sa katatapos na Miss International Pageant, may nanalo na? At ang pasilip sa Christmas Fountain of Lights sa Laguna. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Bigo ang pambato ng Pilipinas na si Angelica Lopez na makuha ang ika-7 Miss International Crown ng Pilipinas matapos ang maaga niyang pagkalaglag sa pageant. Hindi nakapasok si Angelica sa top 20 para makausad sana sa susunod na round. Wala namang pagsisisi ang Pinoy fans dahil bumida pa rin si Angelica sa kanyang Pearl of the Orient Sea-inspired national costume. Pasok naman sa top 5 ang Bolivia, Spain, Venezuela at Indonesia, habang kinoronahan bilang bagong 2024 Miss International ang kandidata mula sa Vietnam. Congratulations! Ilang linggo na nga lang at Pasko na, talagang paningning ng paningning ang maraming pasyalan dahil sa makukulay na pailaw. Kaya naman ipinasilip na ngayong Martes ang inaabangang Fountain of Lights Festival sa Laguna. Ano naman kaya ang bagong tema ngayong taon? Ang Balitang A to Z hatid ni Lane Garcia. Kung inaakala mong sa pelikula ka lang makakakita ng dragon na lumalabas sa katubigan, pues pwede na rin in real life, live pa. Dahil ngayong araw ng Martes, ipinasilip na ang inaabangang Magical Fountain of Lights Festival na pinagmamalaki ng Nuvali Santa Rosa, Laguna every year. May temang Dragon of Prosperity and Journey to Toy Island, ang pasabog na Christmas lighting na ito. Mapapangangas sa 3 dragong bida ng show na may kasamang storytelling at relaxing na musika. Amazing, di ba? Inulan man ang opening, di napigilan ang mga manonood na masaksihan ang 10 minutong magic show. Libre ang entrance, kaya perfect pampaskong banding ng pamilya, kaibigan o pang-date ng magkasintahan. Uy! O diba, lahat welcome! Maliban sa Fountain of Lights Festival, highlight din ang Christmas decoration sa Lakeside na siguradong kukumpleto sa inyong holiday vibe. Magbubukas ang Fountain of Lights simula November 14 at tatagal hanggang January 5, 2025, tuwing Biyernes hanggang Linggo, 6 p.m. to 9 p.m. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa historian at World War II veteran na si Howard Zinn. Ang sabi niya, "Walang watawat na sasapat
para itago ang kahihiyan ng pagpatay sa mga inosenteng tao. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Tingin sa kalendaryo, 43 days na lang, kaunting-kaunti na lang, Pasko na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!